Hi, Hi, Kuya hi. Vince. Yes. So excited to have Mm. this first episode ng ating programa ngayong January 6, 2024. Oo, Para oo. New pakinggan Year ang na. bagong taon. Yes, New Oo. Year niya. Hindi ka Ang sarap nabingi maging ng excited. putukan dyan. Yes. Parang Hindi ka ba hindi nabingi ng nagputukan putukan dito. sa Feeling ko bawal? hin- Marami kasing feeling ko nakabantay. feeling ko hindi nagputukan dito kasi ang nadidinig kong putukan sa kabilang ibayo. Kasi 'di ba tabing ilog ako? Sa kabila ako nadidinig ang Oo. putukan, hindi dito sa side namin. Sa Pero kabila ako anyway, mas nadidinig. mas maganda, konti lang ang usok ninyo. Dito Parang sa walang amin, usok may dito eh. mayaman kasi nag-fireworks, yung 'di ba, yung merong parang sumasabog na ganyan mga ano-ano kung ano-anong forma. So mayaman sila kasi. Anyway, this afternoon, unang Sabado ng 2024, Kuya Vince, ah magandang pag-usapan natin ang pagpapatuloy ng ating nasimulan at eksaktong-eksakto yung ating pag-uusapan dahil yung dun sa ating series ng Discipleship and Evangelism. Nag-start po tayo sa eternal life, sunod ay salvation by grace, righteousness by grace, relationship with God, at yung nature of God. Ito na yung pang-anim, Kuya Vince. This is repentance. Yung Mm. sinasabi natin na ang repentance ay ibig sabihin, ano yung ibig sabihin, Kuya Vince, ng Ay repentance nako. sa Tagalog? Ikaw ang Tagalog eh. Pagsisisi na walang balikan sa lumang buhay. Yes. So, pagsisisi na may pagtalikod sa bagay na inayawan mo na. Tinalikuran mo na talaga. Ay lumang buhay 180 degrees. dapat. O O lumang hindi buhay. kasi, baka kung ano man yung tinalikuran mo. General Baka yung responsibilidad. tinalikuran, di ba? Lumang buhay. Anyway, yes. Anyway, ito naman ay ating pag-uusapan ng mas malalim. Pero bago tayo tumuloy-tuloy, Kuya Vince, i-welcome muna natin ang ating mga taga-subaybay dito sa ating programang. A day with Ate Grace. And Kuya Vince, mukhang mas maganda ang ating ano ngayon, ang ating audio ngayon, Kuya Vince. So welcome po kayo mga taga-subaybay. Medyo na-miss po natin yung ating pinag-uusapan sa ating discipleship and evangelism. So tuloy po tayo eksakto sa unang Sabado ng January 2024. Ang ating pag-uusapan ay repentance. So, marami tayong ginagawa na New Year's resolution, pero pag walang repentance, hindi nagagawa 'yon. Hindi natin magawang talikuran ang lumang buhay natin upang harapin ang panibagong buhay na meron tayo. So, mamaya pag-uusapan po natin 'yan, pero bago po tayo tuloy-tuloy na mag-usap-usap tungkol sa mga bagay na ito, hingin po natin muna ang pangunguna at gabay ng ating Panginoong Diyos. Manalangin po tayo. Ang manaming Diyos na nasa langit, maraming maraming salamat po sa mga tagumpay na pinagkaloob niyo po sa amin sa nakaraang taong 2023. At maraming salamat po sa panibagong pag-asa at pagtanaw sa mga bagay na nais mong ipagawa sa amin at ipagkaloob sa amin ngayong taong 2024. Sa aming unang episode ni Kuya Vince dito sa programa David at Grace and Kuya Vince, hiling po namin, Panginoon, ang inyong basbas at gabay sa aming dalawa. Kasama po namin ang BPS DWLV-FM na inyong pagpalain at gabayan sa buong taong ito. Gayun din po, Panginoon, dalangin namin na sa aming pag-uusapan sa hapong ito, bigyan niyo po kami ng karunungan, ng mas malalim na kaalaman at revelation, Panginoon, sa bawat talata na aming pag-uusapan ngayon patungkol, Panginoon, sa pagsisisi at pagtalikod sa lumang pagkatao. So Panginoon, hiling po namin si Kuya Serge sa technical side ay pagpalain niyo ng kagalakan sa paglilingkod sa inyo sapagkat siya'y bahagi ng ministeryo na pinagkaloob niyo po sa amin. Ganyan din po, Panginoon, pagpalain mo ang aming mga taga-subaybay
na maunawaan nila, madama nila ang iyong pag-ibig at malalaman nila, Panginoon, na ika'y kasama nila sa kanilang repentance o sa kanilang pagtalikod o pagsisisi sa lumang pagkatao. Ito po ang akong samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Praise God. So, ako muna po ang magdi-discuss ng mga unang bahagi ng aming ating pag-uusapan ngayong hapon. At ito po ay tungkol nga sa repentance. Ang ibang tao po ay nagkakaroon na parang hindi nila masyadong naunawaan or there is misunderstanding of what repentance is. But repentance is not perfection, but a change in direction. Pagbabago ng direksyon ng buhay natin. We're going to talk about the parable of the prodigal son or the lost son. Ito po yung kwento na ibinahagi ni Jesus upang ipakita o ilarawan ang kahulugan ng tao na nagsisisi. Matatagpuan po natin ang kwentong ito ng paglalarawan ni Jesus sa aklat ng Lucas, kabanatang 15, talatang 11 hanggang sa mga susunod na talata. Pero sa Luke chapter 15 verses 11 and 12, ito po yung sabi ni Jesus. And he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Ang bait ng tatay, Kuya Vince, walang kaabog-abog pag sabi nung anak, wanted his inheritance before his father died, which is quite unusual. But his father granted the request and gave his sons their inheritance. Hindi lang si Bunso na humihingi, dahil dalawa lang yung kanyang anak, ibinigay niya na din yung bahagi para doon sa kanyang panganay, para kay kuya. In verse 13, ito yung sinasabi, and not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. So ang ibig sabihin, the younger son took all of his wealth, his part of the inheritance, went into a distant country and wasted it in riotous living. So, ang ibang translation ng sinasabing riotous living is partying and spending the money on prostitutes. Ibig sabihin, inuman, kung ano-anong kasiyahan, tapos mga babae din. Pag-abuso ng kanyang buhay at pera sa iba't ibang babae. And in verses 14 and 15, ito ang sinasabi. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land. Yung kung saan po siya napunta. Sabi rito, far country, sa malayong bayan. The land became destitute and people were starving in that place where he went. And he began to be in want and so nakisama na siya doon sa mga tao nung lugar na yon. Nakiusap siyang patuloyin dahil wala na nga siyang pera, and he sent him into his fields to feed swine, para pakainin ang mga baboy. So nagpunta siya sa piggery. He got a job working for a man in that country and was sent to feed the pigs. In verse 16, filled his belly with the husks of the swine, did eat yung and no man gave unto him. He was so hungry and the point of starvation, and he said, just give me the pigs' food, anything, but no one gave him anything. He had squandered all of his inheritance.
In verse 17, and when he came to himself, he said, how many hard servants of my father's have bread enough and to spare, and I perished with hunger. One translation says, when he came to his senses, or in other words, his father's servants had more than enough, I should say, had more than enough food, and he was dying from hunger. So, nagising na siya sa katotohanan na bakit ako dito, nagugutom ako, yung tatay ko, marami siyang mga manggagawa doon, pero sila pinapakain ng tama at sobra pa sa kanilang pangangailangan, habang ako dito ay mamamatay na sa gutom. So, kawawang-kawawa nga siya, Kuya Vince, dahil hindi niya napagtanto na ang pera, ang kayamanang dala-dala niya ay pwedeng maubos. At yung lugar na kanyang napuntahan, mahirap pang magtrabaho, at yung kanyang naging boss pa ay nagtatrabaho na siya, hindi pa siya pinapakain. So, ibig sabihin, dahil wala nga siya pabili ng pagkain, hindi pa siya binabayaran. So, inaabuso yung kanyang paglilingkod dahil alam na wala siyang pera, wala siyang kakayahang lumaban. So, very exciting ito. Ano yung mangyayari after noon? Marami sa atin na nakakaalam. Pero ang lesson, ang makikita po natin dito sa verses 11 to 17, dito sa napag-usapan na po natin, na hindi lang nagtagal yung kanyang pagpapasasa sa salapi ng kanyang minana mula sa kanyang tatay. At eto na siya, nagising na siya sa katotohanan na hindi pala maganda ang kanyang ginawa. Naisip niya, mabuti pa yung mga katulong, yung mga alipin ng tatay niya, yung mga naglilingkod sa tatay niya, kumakain ng maayos. Samantalang siya, anak siya ng mayaman, nagpapakain siya ng baboy, at gusto niya makihati sa pagkain ng baboy, pero halos wala din, gutom, at halos mamatay na siya sa gutom. So ano kaya ang magiging uh, desisyon netong lalaking ito na nagkamali sa kanyang pagpili after na na-realize niya na dapat pala hindi ganon ang maging buhay niya. So si Kuya Vince, itutuloy na yan. Kuya Vince, ikaw na. Oh, maraming salamat, Ate Grace. Nakakapanlumo yung ganong sitwasyon, ano? Kaya nga. Um, Kaya importante talaga magbabasa tayo ng Biblia. Kung mababasa mo to at maiintindihan mo itong pangyayaring ito, hindi ka talaga lulugar dyan sa ganyang klase ng sitwasyon. Ah, ubos biyaya. Kaya ako, sa edad kong ito, hindi ako nagtataka na tinuturuan ako ni God ng pamamaraan para ako ay um, maging masinop sa pera at may mga kadahilanan kung bakit iyan lang ang aking perang natatamasa at papaano ko siya aayusin. Dahil I-handle. importante nga kasi na tayo ay mag magkaroon ng tamang pananaw sa paggasta. Hindi kamukha nung ating prodigal son. Pero umabot din siya, talagang aabot tayo sa ganyan pagka tayo medyo hindi maganda ang pag-iisip. Kanya, he made a decision. He repented. Ibig sabihin, yung repentance niya, hindi na siya babalik doon kasi wala naman siyang babalik, wala siyang pera, no? Hindi na siya po pwede maglustay. Wala siyang choice kundi mag-repent kasi inubos niya na. Repentance is a change of mind, a change of Yes. heart that causes a person to turn around and move in a new direction. Yun ang repentance. Kasi yung remorse, parang tumigil ka lang. Sandali, maya-maya, pag okay ka na, bira na naman. Back Yun to ang remorse. normal. Yes. Oo. Pero ang repentance, pagsisisi, ano tawag to? Na batukan, Nagising. nauntog, nagising sa katotohanan.
Yan ang repentance, di ba? Yung move new direction. In verse 18 and 19, he said, I will arise and go to my father. O, siya na nagdesisyon. Tatayo ako. Pupunta ako sa tatay ko. And I Babalik will say ako. unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Sa iyo at sa langit, di ba? And I am no more worthy to be called your son. Make me as one of your hired servants. So, So sa sobrang repentance niya, wala siyang choice kundi magpakumbaba para tanggapin siya ulit ng kanyang tatay kasi sobrang masama ang kanyang ginawa sa kanyang pamilya, lalo-lalo na sa kanyang ama. At just make me a slave, Father. Pero father pa rin tawag niya, di ba? Pero slave siya. yes. Papabayaan ba naman yun ng ganon? I've sinned against you, squandered your living, and sinned against God. Just make me a slave. Then he rose and went to his father. Repentance is more than just change of attitude, a change of mind, and a change of heart. It leads a person to act on what they believe, to turn around and go in a new direction. So talagang ang repentance, gagawa ka talaga ng hindi mo nababalikan. Ako na, ramdam na ramdam ko yung repentance na yan. Sa akin pa napunta talaga to, no? Kasi talagang tapatan talaga, no? Ah, hindi. Nung nagdesisyon ako, tama na itong kalokohan na to. Pinahihirapan ko lang sarili ko. Nagpipilit ako magpakababae. Hindi naman ako babae. Kahit anong gawin ko, hindi, parang, nung panahon ko, tumatakas lang ako eh. May tinatakasan akong ayoko. Yung, ayoko nito, hindi. Dito ako kasi dito gusto. Matigas ang ulo, ganyan. So, pinayaan ako ni God. Yun din ang repentance. Hanggang sa lumambot ang ulo ko, lumambot ang puso ko, lumambot ang aking paraan sa sarili, at inalis niya lahat yon, inayos niya at naging masunurin ako sa Panginoon. Ganyan ang ginawa dito sa prodigal son. We've all turned away from God. O hindi ba nga? Our Father. And from heaven, our home. The Bible says in Isaiah 53:6 that all we like sheep have gone astray. We have turned everyone to his own way. So, ibig sabihin, di ba? Nag-gone astray tayo. Lahat naman tayo. And that's the reason why Jesus is here, di ba? To redeem. Siya nga yung second Adam, di ba? Yung kalokohan ni Adan, siya ang nag-ayos. Yung kaya tayo napunta sa ganitong, alam mo, lagi ko ini-imagine kung hindi nagkasala si Adan at si Eva. Ibang-ibang buhay natin ngayon. Parang wala tayong kaproblema. Wala Wala tayong talaga. struggles. Walang sakit. Walang, alam mo yon, parang ang sarap-sarap ng buhay. Kanya lang, siksikan tayo dito sa mundo. Walang mamatay eh. Pero palagay ko naman, dahil nasa Panginoon tayo, ibabalansi naman ni God yun. Yun ang Yes, trabaho he's niya, in ibalansi control. niya. Oo, God Oo. of order siya eh. Siyempre, hindi naman tayo mag-aanak ng sandamukmak. Yung pag-aanak ng sandamukmak, kasama din yan sa sin problem natin eh. Dahil, di ba, maraming paraan bakit napupunta tayo sa maraming anak. At, di ba, hindi nakokontrol. Pero palagay ko kung nasa tamang ano tayo, pag-iisip. Alam mo, lagi ko iniisip eh, pagdating ng 1,000 years of peace, kaya kasi wala nang homosexual, wala nang transgender, wala nang lahat ng mga struggles, wala na, no? Andito tayo sa mundo, glorified body. Ang body ko, pwede na kaya ako mag-asawa? Magkakaanak kaya ako? Palagay ko, magkakaroon ako ng anak. Diba? Kasi glorified body. Alam mo, yun excited ako doon, sa totoo lang. Kasi mararamdaman ko na yung ano, yung peace ng kung ano yung ginawa ni God sa atin. Kaya lang tayo lang yun, yung talagang makakaranas nun tayo lang na talagang nasa Panginoong Hesukristo, di ba? Amen. Kanya, kailangan sigurado tayo nasa Panginoon Hesukristo. Yung repentance talaga importante, kaya ini-explain ko to. Excited ako doon kasi imagine mo, kung ano yung wala nang
in toward expectations ang mga tao. Ibig sabihin yung pang-sariling expectation. Ang expectation lang natin ay sumamba sa Panginoon. Di ba? Hindi tayo mamomroblema sa pagkain, hindi tayo mamomroblema sa bahay, hindi tayo mamomroblema sa ano. Baka ibibigay na sa atin yung mga mansyon dito ng Oo. mga mayayaman na napunta sa impyerno, yung mga ganun. Depende sa nagawa mo sa Panginoon. May mga ganung-ganung eksena. Hindi ko alam ano. Parang, Pero anyway, new heaven and new earth yan eh. oo nga. Kanya, yun ang ano, sinishare ko naman. Na excitement ko talaga because ako naintindihan ko what repentance is all about. The story continues in verse 20 and to 24. And he arose and came to his father. One night I was telling the story to a man who had never heard it before. And he just knew that when the son returned, his father would say, Son, look what you have done. You've wasted all my wealth, all I accumulated in my life. Be one of my slaves. Most earthly fathers would probably be very angry and have an attitude like that. But notice the attitude of the father. Iba ang attitude ng father. Di ba? Ito yung totoong ama. Ito yung totoong ama. Pag totoo kang ama, ganito ang iyong magiging reaksyon. But when he was yet great way off, his father saw him. Malayo pa lang nakita na kasi anak eh. Hindi mo maitatanggi kung anong hugis niyan eh. Sa'yo lumaki yan eh. Hanggang sa kung ano itsura niya ngayon, alam niya. So malayo pa lang kahit pumayat yan, kahit tumaba yan, makikilala niya yan. And felt on his neck and fell on his neck and kissed him. And the son said to him, Father, I have sinned against heaven and your sight, and I am no more worthy to be called your son. So, But the father said to his servants, Bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet, and bring hither and father calves. Yung malalaking baby calves pa yun, di ang sarap nun ano kapag baby calves. Ang baby calf kasi, well, baby ng ano ng cow. So fresh yon. And kill it and let us eat and be merry. For this my son was dead and is alive again. He was lost and is found. that's right. And they began to be merry, di ba? They began to have a party. Parang ako din, ganun din ang, well, sa state of heart ko ngayon, ganun ang gagawin ko. Pero kung yung old self, ito nga, awayin kayo, naka, huwag ka na bumalik dito. Alam mo naman yung makasalanang reaksyon, ano. Pero talagang ito ang tunay na reaksyon sa mga anak na suwain. Kailangan maintindihan ng mga Oh, tagapakinig. I'm sure may nakikinig dyan na merong, ikaw, meron kang ganun, di ba? yes. Pero kaya kailangan pagdating ng panahon, mag-usap kayo mag-asawa pag dumating ang panahon, yung reaction niyo dapat ganito. Yan. Actually, may kwento ako, Kuya Vince, na Mm. the castle where he spent the Christmas, ah nagkita tsaka yung anak kong panganay na babae. And tinanong nila na galit pa ba niya kayo sa kanya and all. Sabi niya, how do you feel? What are your plans? Sabi nung anak kong panganay na babae. Actually, hindi naman kami galit sa kanya. We are just waiting for him to come home. Mm. Ganon lang ang sabi nung, Parang, we're so excited to see him back home. yeah. Ako, I'm so excited for you. And, when I see him, I will embrace him. And I feel Yes. the pain, the sorrow, the anxiousness, the heartache that you have for Mm. him and the love that you have for him. Dahil naging Mm. very close tayo as Yes. very good Lagi friends, namin pinapanalangin siya everyday. ramdam na ramdam ko ang bigay mo nga sa akin pangalan niya, sasama ko sa sa aking prayer To list. prayer.
kanyang Lagi ko pinapanalangin parang bago matulog, parang pagkagising sa malapit umaga. na. Ramdam ko malapit na. Yes. Mm. Malapit na. And we are going to Pupunta party. tayo, yes, we are going to celebrate. We're traveling this year to Asia maybe and other countries. We will be looking forward for that. Mm. Nako, nagpo-prophesy ang kapatid ko. Oh, praise the Lord. I once told this to a man Yes. who said, I see what Jesus is saying. If I'll just turn to the heavenly Father for mercy and say, Father, I have sinned against you, and I am not worthy to be your son, He'll accept me. Our heavenly Father will have compassion, and He won't make you a slave. Amen. He will restore you to full sonship with With Him. him. God is Amen. waiting. Have you turned away? Why don't you turn to God, your Father, and heaven, your home today? Sabi ko sa iyo, ang bigat nito eh. Mm. Naalala ko lang talaga yung Pero mga, there is joy because we are just reminiscing the experience of being forgiven yeah. and having the decision to really do the total repentance. Ang sarap. Ang sarap alalahanin na sino ba naman tayo Ah, para patawad. kaya, ano, halika na. Punta na tayo sa answer key. Okay, diretso. Meron pa akong isi-share, Kuya Vince, na Sige. yung tungkol doon sa repentance talaga na ang repentance gawin natin habang buhay pa tayo. Kasi meron tayong mamaya doon sa ating mga sasagutan, may meron dong segue sa Luke chapter 19, yung Lazarus and the rich man. ah Pinag-usapan doon na huli na yung repentance no, yung pagsisisi nung mayaman Mm, kasi he mm, was already dead. Nandun na siya sa mm, lake of fire when he decided to call the father, mm, Father Abraham, where Lazarus was brought by the angels doon sa Abraham's bosom dahil nung nasa lupa pa sila, kumakain yung mayaman, namumulot nung nalalaglag mula sa mesa ng mayaman si Lazarus at dinidilaan ng mga aso yung kanyang sugat. At sa tingin ko, namatay siya sa namatay siya sa gutom at saka sa rabies. Kasi, di ba, yung mga sugat niya dinidilaan ng aso. At pareho sila namatay. Sa madaling kwento, yung mayaman ay napunta sa impyerno, yung si Lazarus ay nandun sa Abraham's bosom. At makikita natin dito na nanalangin yung mayaman at doon sa panalangin ng mayaman, nakikiusap siya kay Father Abraham na pabalikin si Lazarus upang maniwala yung kanyang mga kapatid dahil yung una niyang request ay i-dip yung kanyang daliri doon sa tubig upang mapalamig man lang yung kanyang dila sa sobrang init. Pero sabi ni Abraham, hindi pwede dahil merong gulf na na sa pagitan nung kanilang posisyon. Gulf is a bangin. So hindi pwede kahit iganyan ni Lazarus, hindi pwedeng may tumawid mula doon sa posisyon ng mayaman at hindi rin pwedeng mula kay Lazaro may tatawid doon sa kabila papunta sa mayaman. So oh, makikita po natin hindi dito, nga pala yan yung Lazarus na binuhay ni God. Ibang Lazarus yan, ha? ibang Lazarus. Is this the Oo. Lazarus na tsaka yung mayaman? Lazarus and the rich man. Dito natin makikita kasi Kuya Vince, merong mga pananampalataya na ipinapanalangin nila yung patay na iligtas mula sa kanilang posisyon after death. Hindi pala pinakita nandito ng Diyos na yung patay ang nananalangin para sa mga buhay. Sabi niya kasi, Amang Abraham, meron pa akong 5 kapatid na buhay pa. Sana wag na silang gumaya sa akin at hindi na sila mapunta dito sa posisyon ko. Because when you die, whatever your choice, when you were still living, yun yung iyong magiging eternity.
So, Mm. mali po yung pananampalataya natin na pwede pang mabago yung ating posisyon o kalagayan, na kung masama tayong namatay, ang akala natin sa panalangin at pag-iilaw ng kandilang kahit ilang libot milyon na kandila, hindi mababago ang posisyon ng mahal natin sa buhay. Dahil dito nakita natin na ang nanalangin para magbago yung kanyang mga kapatid ay yung kanyang kapatid na nandun na sa eternal damnation. Nasa posisyon na yon. So, makikita po natin na mahalaga ang ating desisyon habang nabubuhay pa tayo para sa ating walang hanggang buhay. Kaya sabi ni Kuya Vince, diretso na po tayo sa ating mga katanungan. Dito po tayo sa ating mga katanungan at yung mga sagot na mas maunawaan natin ng higit, mas malalim pag-usapan po natin yung ating tawag dito, lesson Discussion. ngayon. Ito, yung ating discussion, ito, medyo, yan. At na-discuss na natin to, pero mas palalalimin pa natin yung ating pag-uusap tungkol dito po. Ito po yung ating mga katanungan sa unang tanong. Akin po yung 4 na unang tanong at isi-share ko po sa inyo ang kasagutan dito. Ito po ay yung ano ba ang tunay na kahulugan ng repentance. Kanina napaliwanag na din yan ni Kuya Vince. Meron po tayong ilan ba to? 8 lahat. 8 na mas malalim na kahulugan upang mas maunawaan po natin kung ano nga ba po ang repentance. So, we define repentance, letter A, it is an about face to a new commitment. So, turning 180 degrees, hindi 360 kasi pag 360 ang inyong ikot, Bumalik ka sa dati. babalik ka doon sa dati. Pero pag 180 degrees ang ating about face, tayo ay haharap sa panibagong panimula ng buhay. Yun po yun. It is an about face to a new commitment or new beginning. Letter B, it is a change of mind, pagbabago ng isip. Katulad po ng sinasabi ni Apostol Pablo sa Romans 12, 1 and 2, na magbago na tayo ng ating mga kaisipan. Kasi yung isip natin ang siyang nagdadala sa atin sa maraming hindi magandang desisyon sa buhay. Yun po yun. Renewing of the mind. Baguhin na natin. Renewing of the mind. Ang pag hindi na-renew yung mind natin, wala. Wala din. Tumalikod, pero yung dati pa ring buhay ang ginagawa. So walang halaga yon. Katulad nung prodigal son, talagang inisip niya na maging katulong na lang siya, pero dun siya sa bahay ng tatay niya, hindi na siya aalis doon. Kasi doon may pagkain, sigurado niyang hindi siya mamamatay sa gutom. Pero yung kanyang expectation ay parang ganun, di ba? Nung unang tumanggap tayo, Kuya Vince, sa Panginoon, parang ang sarap ng pakiramdam. Okay lang, Lord, kahit I will just be your servant and this and that. Pero ang pinakamaganda, we were adopted as children of God because of Jesus. Yun yung kagandahan. So Okay. yung change of mind, magdadala sa atin sa letter C, a change of heart that results in one turning to God from one's old ways to God's ways. So pag tumalikod tayo doon sa luma nating pagkatao, tayo ay lalakad doon sa daan ng Diyos na inilaan para sa atin. Hindi na yung sa atin. Kasi 'di ba, meron tayong ang sabi po sa Bible, it's no longer I that lives in me, but Christ lives in me. Hindi na yung dati kong pagkatao ang nabubuhay sa akin, kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. That's God's way. Hindi yung sarili nating kaparaanan. Tumanggap nga tayo sa Panginoon, tumalikod tayo sa ating mga kasalanan, pero parang gusto natin tayo pa rin ang masunod. It is not repentance. Ang tunay na repentance ay
iiwanan mo na totally yung iyong lumang pagkatao at ikaw ay pupunta sa Diyos. Katulad nung prodigal son, bumalik siya sa kanyang ama na kinalimutan niya na yung kanyang karapatan bilang anak. Pero pinagkaloob pa rin sa kanya ng kanyang magulang. So letter D, a change of direction, not perfection. So pagka po tayo ay nag-repent, hindi naman agad-agad nagbabago. Kasi hanggang ngayon kami ni Kuya Vince, may mga bagay pa kami na sinusurrender sa Panginoon. Hinihingi namin sa Diyos na bigyan kami ng kalakasan na ito ay mapagtagumpayan namin sa araw-araw. At ang Diyos naman ay tapat na ipagkaloob sa atin yon. Hindi agad-agad after na ikaw ay nag-repent, perfect ka na. Hindi po yon. Kasi kung perfect na tayo, babalik na si Jesus eh. Pero hindi pa kasi. So we're still on the process of attaining that perfection na si Jesus naman ang gumawa niyan, hindi tayo, hindi yung mga sarili natin. Letter E, to make a decision that changes the total direction of one's life. Make a decision that changes the total direction. Hindi yung kalahati, yung kanan papunta sa dating buhay, yung kaliwa papunta sa bagong buhay. Hindi po tayo half-half. Hindi po tayo mistiso. Ang repentance ay diretso. Diretso doon sa iisang direction lang. Total change ng direction natin sa buhay. Letter F, turning from old ways and total committing to God and His ways. Old ways, goodbye. Welcome God's way. Hindi man ito masyadong clear pa sa atin pag bago po tayong mag-repent at tayo bumalik sa Diyos, pero sa araw-araw itinuturo po ito sa atin ng Diyos. At ang sabi po ng word. So ang pananampalataya ay galing sa pakikinig sa salita ng Diyos. Kaya pag hindi po tayo makinig sa salita ng Diyos, walang pananampalatayang darating sa atin. So, ini-invite ko po ang lahat na tayo ay matutong makinig sa salita ng Diyos sapagkat ito ang magdadala sa atin ng pananampalatayang ang Diyos ang nagbibigay. Letter G, pangwalo, turning to a person to God through Jesus Christ. So, ang pagtalikod o ang repentance o ang pagsisisi ay ang pagpunta sa Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo. Dahil sabi po sa John 14:6, hindi tayo pwedeng dumiretso sa Ama na nasa langit o bumalik sa ating heaven o sa ating home which is heaven kung hindi po tayo dumaan doon sa kaisa-isang daan na ipinagkaloob ng Diyos. In John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, yun po yun, yung 8. And sa number 2 question, what must one do in order not to perish? Sa Luke chapter 13 verses 1 to 5, ang pinag-uusapan po dito, yung plano ng Diyos, yung pangako ng Diyos, na ayaw niya na ang sino man sa atin ay mamatay o mahiwalay ng walang hanggan sa Diyos. Kaya ang nais ng Diyos na ang lahat ay mag-repent. Yan po yung dapat gawin ng isang tao upang hindi siya habang buhay walang hanggang buhay na hiwalay sa ating Diyos Ama. So repent for you to be able or for you to avoid perishing upang maiwasan natin ang walang hanggang kamatayan o pagkahiwalay sa Diyos. Number 3, what is God's desire for all people? Sa 2 Peter po ito, chapter 3, verse 9, na ang lahat nga ay dumating doon sa pagsisisi, that all come to repentance. Ang lahat ay dumating doon sa pagsisisi sapagkat nais ng Diyos, kaya nga pinadala niya si Jesus sa mundong ito, sabi sa John 3:16, for God so loved the world. Mahal ng Diyos ang buong mundo na
ang sino mang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto niya lahat makarinig. Kaya nga po, itong ginagawa namin ni Kuya Vince, ito ay pinapagawa ng Diyos upang ang lahat ng tao ay makapakinig ng magandang balita ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. At ito'y mangyayari at darating sa buhay ng isang tao. At pagka ito'y dumating na siya ay tatalikod o magkakaroon ng pagsisisi o ng total repentance. At ang kanyang repentance ay patungo sa Diyos Ama sa pamamagitan ni Hesus Kristo. So, pagka po bahagi na sa lahat ng tao, wala ng taong hindi na pa nakakapakinig ng magandang balita. Saka lang po darating si Jesus. Kaya lang, ang makakaalam lang kung lahat ng tao ay nakapakinig na, syempre, ang Diyos Ama lamang sapagkat siya ang all-knowing God. Hindi po natin malalaman yan. Lahat po tayo nagpipreach pero hindi natin alam kung lahat na ng tao ay nakapakinig na. Pero pag dumating ang pagkakataon na ang lahat ng tao ay nakapakinig na ng magandang balita, saka po darating si Jesucristo. So yun po yung pinakamaganda, kaya lahat po tayo magbahagi ng magandang balita. So yun po yung pangatlo. Yung pang-apat pong question, why did the rich man want someone to come back from the dead and speak to his brothers? Ito po yung kwento ko sa inyo, galing po sa Luke chapter 13 verses 19 to 31. Ang ganda dito, dati ginagawa namin itong declamation, Kuya Vince. So ang ano po, ang pakiusap ng mayaman, the rich man who died, na kasabay ni Lazarus, yung kanyang pakiusap na bumalik si Lazarus o pabalikin ng ni Amang Abraham si Lazarus sa lupa, ay ang sabi niya, so that they could avoid coming to the place of torment, yung lugar na napuntahan niya. Ayaw niya nang makaranas sila. So tandaan nyo, ang nananalangin pala ngayon sa kaligtasan ng, ng mga buhay pa, yung namatay na, dahil sila naranasan na nila kung ano yung buhay after death, yung buhay after death from this world, the death of our body. Pagkatapos niyan, ang nakakaalam kung anong karanasan nun, yung mga namatay na. So sila yung nananalangin para sa mga buhay pa. So Kuya Vince, go ahead sa next 3 questions. Oh, next 4 questions. Okay, so medyo bibilisan natin ng konti at tayo ay Yes, okay. umaano Malapit na na. sa oras. Okay. Kanya, dito tayo sa number 5 question. What must these brothers do in order to avoid the place of torment? Katulad nga sabi ni Ate Grace kanina, yung place of torment doon sa magkapatid, ano? Sa Luke 16:30. Simple, ano ba yung pinag-uusapan natin? Repentance. Kailangan mag-repent They na must tayo repent. ngayon para hindi na tayo pumunta sa place of torment. Kaya ako very, very dear sa akin tong issue na ito because I really had to repent. A big time repentance talaga. And kaya kapag ito ang pinag-uusapan, ako ay bagbag na bagbag kasi talagang katotohanan ito na kailangan mag-repent. Ayoko sa hell, no? Ayoko nga, kahit nga Hades lang Mainit yan. doon. Kahit Hades lang yan. Kasi yung Hades, di ba, a place of torment. Pero yung hell, talagang forever ever doomed na yon. Bagay ang Hades, hindi forever doomed din yon. Parang initial. May mga ganong stages pa eh. Pero initial. Introduction, yes. O introduction to hell. Pero sa hell din ang punta ng mga yon. Walang ibang walang ibang pupuntahan. Although number 6, although it doesn't specifically say this verse is talking about repentance, what will happen to those who repent according to Acts 26:18? A, eyes will be opened, di ba? Yung mga cobwebs natin, yung mga dilim-dilim na nakikita, biglang liliwanag. B, turn from darkness to light. Oh, that's so simple. Hindi na natin kailangan explain yan, ano? C, turn from power of Satan to God. Ay, simple din yan, di ba? Oh, from Satan. Kasi akala natin pag nagkakasala tayo,
kahit basta banggitin lang natin pangalan ni God o basta sabihin lang natin, oo, nagsisimba naman ako, okay na. Pero hindi, it doesn't work that way. We really need to understand who God is and his attitude, his ways, his His love, his nature. tenderness, his kindness, his nature. Katulad pinag-usapan natin the previous time, in nature of God. Kailangan kilala natin si God para mawala ka sa power ni Satan at doon ka kay God. D, receive forgiveness of sins. O, humingi ka nga ng tawad, hindi mo naman ni-receive, hindi mo naman tinanggap ang forgiveness. Humingi ka ng tawad kasi may mga taong walang katapusan ng kahingi ng tawad on the same sin. Wala na siya, hindi na niya ginagawa yung sin, pero wala siyang katapusan ng kahihingi ng tawad on the same sin. So, walang pagtanggap ng forgiveness. Importante na tanggapin natin ang forgiveness. Hindi ba? Correct. So, importante yon. We have to receive forgiveness. Sa repentance. Letter E, receive inheritance. O tinanggap mo nga ang forgiveness, pero hindi mo naman tinatanggap yung para sa iyo na langit ka dapat. Hindi kasi may mga taong gano'n na super guilty forever na hindi walang karapatan katulad sinasabi nung prodigal son. Wala siyang karapatan, 'di ba? Pero ni-receive siya ng tatay niya, niyakap siya, hinalikan pa siya sa leeg, binigyan ng singsing, binigyan ng kapa, ginawang hari uli. Tinanggap naman niya. Kanya napunta siya doon. So, importante yung pagtanggap ng forgiveness at saka inheritance. Doon tayo sa number 7 question. In the last part of this verse, 3 things are stated at the Gentiles. That the Gentiles should do. What are these 3 things? Letter A, repent. O, kanina pa natin pinag-uusapan ng repent. Letter B, turn to God. O, kasi nga, di ba, pag tinanggap mo yung forgiveness at saka yung inheritance, wala kang choice but to turn to God kasi tinanggap mo na yun eh. Di ba? Naintindihan mo na yun eh. Hindi mo naman tatanggapin ang isang bagay na hindi mo naintindihan. So, kailangan intindihin natin yon. It's for us to turn to God. Letter C, prove their repentance by their deeds. Oh, may actions na. Totoo. May Yes. actions na. Kailangan talaga lumabas. Parang nung nagrepent ako, hindi naman po pwedeng manatili akong mahaba ang buhok, di ba? At wala akong pakialam kahit nasabihin ng mga taong mataba ako ngayon. Ano ko yan anong tawag doon? Consequences. Consequence ko yan. Kitang-kita yung lahat ang consequence ko. Di ba? So, yan, kasama yan sa pagtanggap ko ng forgiveness and inheritance. Inheritance ko to. Pero nagpipilit akong pumayat kasi ayoko tumaas ang sugar ko. Gusto ko, habang wala pa sa malala, makokontrol ko pa siya. At alam ko, maaayos yan pag pumayat ako, pagka ako ay lumipat sa magiging seryoso ako. So, kasama yun sa repentance ko. Nagre-repent ako sa mga ginagawa kong pagkain ng mali. So, I would accept the forgiveness by moving to my inheritance, which is the healthy body is my inheritance. So, I prove to my deeds. Kailangan gumalaw ako. Diba? Medyo mas mahirap ngayon pag tumanda na. Kaya habang bata pa kayo, ayusin nyo na. Kasi pag matanda na, ang hirap, napakahirap, super duper duper hirap. Diba? Wala lang sa mukha ko kasi, diba? Mabait ang Diyos. Panglabas pero panloob hindi. Kasi ako ang mayroong jurisdiction sa aking pangloob na templo. Kaya kailangan prove their prove my repentance by my deeds. Kailangan nasa actions ko. At number 8, bago si Ate Grace, what did Jesus say these people practice instead of the will of God? Well, ano ba? Simple. Iniquity at saka lawlessness. This is according to Matthew 7:21 to 23. Yung kanilang walang bahala, walang kabahalaan sa nagpapawalang bahala sa batas ng Panginoon, yung kanilang kasalanan, yan yung mga nagkaroon ng hindi magandang pananaw. Okay, go! Ikaw na. At malapit na tayo. Yes, yung number 9 questions na dapat nating sagutan. Ang sabi ito, what does this
show you about the importance of true repentance versus lip service toward God. So, ang pagtanggap ng kaligtasan or salvation is from the heart, not from lip service. Alam mo, makikita mo naman yung mga pumupunta sa church linggo-linggo, pumupunta sa kahit saang gathering, pero makikita mo na dito lang hanggang labi lang, wala sa puso. Kasi makikita mo kung ano yung ginagawa. Kaya yung sabi ni Kuya Vince kanina, kasama doon is proving your repentance through your deeds. So, yung deeds natin, makikita kung ano yung laman ng puso natin, kung totoo ba talaga yung ating pagsisisi. Number 10, ang tanong po ay, what must the wicked do? Sa Isaiah 35 verse 7, ang sabi dito, forsake their way. Iwanan na yung kanilang lumang daan. O, pumunta na sa Pamamaraan. tamang daan. Hindi dating daan na, yung lumang daan, iwanan na yon at pumunta na sa tamang daan na ang tamang daan ay si Hesu Kristo. Number 11, last question na aking sasagutan. What two things must the unrighteous do? Ano yung dalawang bagay na dapat gawin ng hindi matuwid o ng makasalanan? Number 1, forsake their thoughts and return to the Lord. Kanilang baguhin na ang kanilang kaisipan at sila ay pumunta na sa Panginoon. Sapagkat sa Panginoon, merong pagbabago ng buhay sa Panginoon, merong buhay sa Panginoon, merong pag-asa. Okay, go ahead Kuya Vince. Sa susunod pa nating tatlong So, yung sa mga... number 11, na what two things must the righteous do? Forsake their thoughts and return to God. Yan din yung nasa Romans chapter 12 verse 2, di ba? Yes, ganun din. Oo. Renewing of the mind. Oo. Mm-mm. And be transformed by the renewing of the mind. Yes po. Number 12. What will God Okay. do for the person who does those things stated above? Okay? Have mercy and pardon abundantly. Kahit hindi ka pa nagre-repent, kahit hindi pa nagre-repent ang makasalanan, mayroon ng mercy at may pardon na. Para lang Amen. ma-access yung Tapos na. mercies, para ma-access yung mercy at pardon, kailangan mag-repent tayo. Kailangan tanggapin ang forgiveness. At kailangan tanggapin ang inheritance. Yun Yes yun. po. 'Di ba? Para yung pardon at mercy nandiyan yan, hindi naman nawawala yan eh. Hindi yan natatanggal. 'Di ba? Number 13. What what is heaven's reaction to one sinner who repents? Anong reaction ng heaven? Wow, ito masarap. Yes, there There is is rejoicing. rejoicing. Paano, paano? Yes. Kanya. Rejoicing. Yes. Okay. 14. Last question. If you repent and are converted, what will happen to your sins? Aba, o ano mangyayari sa kasalanan? Maiiwan ba? 'Di ba? Meron ngang Wala. redemption. Oo. 'Di ba sabi sa Acts 19, wala. My sins will be blotted out. Wala na. Kaya kahit na tayo have in perfect world na kahit na hindi natin sinasadya, nagkakasala pa tayo. Dahil sa repentance na ito, dahil tinanggap na natin ang forgiveness at ang inheritance natin, which is eternal life, lahat yun nabubura pa rin. Dahil Amen. alam na natin na mali at mararamdaman natin na mali. Ang Holy Spirit, i-enable tayo to feel the truth of who we are. The Holy Spirit is going to enable us to move. Kapag ka may Kristo tayo, package deal yan. May Holy Spirit yan. Kaya kailangan, pag tinanggap natin si Jesus, tanggapin natin ang banal na Espiritu na mag-e-enable sa atin. 'Di ba? Parang yung nangyari doon sa Pentecost, 'di ba? Na
The Spirit enabled them to speak in tongues. The Spirit enabled them to do what they need to do. At ilan na na-save noon? 3,000 agad-agad. Kanya, nung ginawa ng apostles Yes. yon, With agad-agad, boldness and power. agad-agad yon, yan ang power ni God. Kanya, ang power ni God talagang umaalagwa sa totoong nagrepent. Kasama yan sa inheritance natin na tayo ay magkakaroon ng banal na espiritu na magbibigay sa atin ng kalakasan, na magbibigay sa atin ng kagalingan, na magbibigay sa atin at mag-guide sa atin sa lahat ng ating sasabihin. Kaya kami ni Ate Grace magkasundo kasi isang espiritu namin. Iisa ang Amen. kahit na kami nagbabaliw-baliwan minsan, hindi na masyado ngayon eh. Mas maganda na ngayon eh kaysa nung una. Nung una talaga namang gusto ko Oh. sabunutan yan eh. Pero kasi nag-a-adjust pa kami. Pero ngayon, adjusted na kami. Memorize. Oo, rejoicing in Memorize heaven na. na. Rejoicing in Amen. heaven. Okay? Oh, So, tsaka Kuya Vince, ganito, ma-share ko lang, naalala ko yung dati na pag-usapan na natin yan. Ang ating Father in Heaven is God for us dahil He is always for us. Yung mercy and grace niya binigay sa atin through Jesus. That's why Jesus is God with us. He is our Emmanuel, God with us. And ang Holy Spirit is God in us. Kasi nandito siya nakatira sa ating katawan. Ito yung kanyang templo, yung ating mga katawan. And one thing more na is kong i-share, na sa lahat ng sino mang tatalikod sa kanyang kasalanan, bayad na po yung ating kasalanan sa pamamagitan ng dugo na nabubudo sa krus mula sa katawan ni Kristo. Lahat po ng kasalanan, all our sins, lahat ng kasalanan ay napatawad na. Lahat ng kasalanan. And inclusive din doon po sa pagkabayubay kay Kristo nun sa krus. Inclusive po doon yung sin, which is the sinful nature of man. Kaya wala na po, blotted out na lahat. Yung sinful nature at yung sins, yung mga nagawa nating kasalanan noon, nagagawa ngayon at maaring magawa pa natin, kasama na po yan sa binayaran ni Kristo. Bayad na po yan lahat. yes, Pero po praise the Lord. sa Romans chapter 6 ang tanong, sabi po sa Romans chapter 6, dahil ba sa kagandahang loob ng Diyos, mananatili pa ba tayo sa kasalanan? Ang sagot ni Apostol Pablo, hinding-hindi. Kung nagkakamali man Yes, po tayo, hindi na po tayo nabubuhay sa kasalanan at hindi na po tayo yes. makasalanan. Yun po yung Oo. ating inheritance sa pamamagitan ni Kristo. Di ba, Kuya Yes. Vince? Kailangan na nating magsara at Yes. magdasal kanya tayo ay Go ahead, Kuya kailangan na. Vince. Kaya tayo tumungo lahat. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig. At Panginoong Yes. Hesukristo, maraming salamat talaga. With your grace, your Amen. mercy, at yung pag-ibig mo sa amin, Panginoon, sa pagpapatawad. At Lord, niyayakap natin namin ang Yes, Lord. inheritance mo. Niyayakap namin ang buhay na walang hanggan mo. Niyayakap Yes, Lord. namin ang pagpapatawad mo, Panginoon. Kanya ito ay Amen. importante na maintindihan at maunawaan namin. Maraming maraming salamat sa lahat ng tagapakinig. 10 ng mga kasamahan namin sa BBS, Bicol Broadcasting System, dito sa Yes, Lord. 91.9 BBS DWLV sa FM po. Panginoon, biyayaan mo po ng iyong banal na espiritu, ng iyong kapangyarihan, ng iyong kayamanan, ang aming istasyon, lalo-lalo na ang aming mga tagapakinig. At i-bless mo po ang mga may-ari ng stasyong ito, ang mga Villapuerte, Panginoon, lalo na ang aming kapatid ni sila Lale na aming pinagdarasal palagi, Panginoon. Lord, I pray also for the son of Ate Grace. Anong ang name ng son mo? Ah, Joshua. Joshua. Joshua.
So tinataas namin si Joshua na siya ay mapunta na dito sa sitwasyon ng repentance, Panginoon, para mas maging maginhawa ang buhay niya at mas maging mapayapa. Panginoon, biyayaan mo po siya ng iyong presensya, banal na Espiritu. Sa iyong matamis na pangalan, aming itinataas ang kapangyarihan mo kay Joshua, Espiritu. So Lord Jesus, may you be the center of His love, His grace, and Amen, Lord. Amen. mercy na nanggagaling sa iyo, Panginoon. And thank you sa lahat na makasama namin sa istasyong ito. Thank you Yes, kay Lord. Kuya Serge, kay Amen. Ariel, kay Joy, at sa marami mga kapastoran at aming mga kasamahan dito sa BBS, Bicol Broadcasting System. At salamat sa patuloy mong pagbibiyaya sa amin. Ang lahat ng ito ay tinatanggap namin. Ang lahat ng ito ay niyayakap namin. Kasama ka, Panginoon. Kundi dahil sa iyo, we are nothing. This we pray in Jesus Christ's name. Amen and amen. 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 Ayan na. Okay na. Okay. So natapos na tayo Exact. at medyo lumagpas-lagpas tayo ng konti pero okay lang yan. Hindi naman kasi yung simula naman natin, meron tayong naka-on na tayo pero eksakto lang. Eksakto lang Okay. siya. So, maraming salamat sa lahat ng tagapakinig namin at kami ay magbababay na ni Ate Yes. Grace. Yes. Bye-bye po sa inyong lahat. Oo, Kuya at Search, kayo, bahala ka na. makita namin at makasama namin kayo ulit next week dito sa programang A Day with Ate Grace. And Kuya Vince. Bye-bye once again. God bless Bye. us Happy New all. Year. Happy Bye-bye. New Year. Happy New Year po.